Kaya parang na-convict ang nanay. Kaya parang sinita niya si Elijah. So sabi dito, but Elijah replied, "Give me your son. Give me your son." And he took the child's body from her arms, carried him up the stairs to the room where he was staying, and laid the body on his bed. So, para hindi mapahiya si Elijah. Kinuha niya. And Elijah knows he has the message from God. He has the power from God. And he is anointed. Alam niya yun. Kaya lang, siyempre, biglang namatay. So, ano ginawa niya? Sige, akin na. So, kinuha niya yung bata, iniga, at sabi dyan, then Elijah cried out to the Lord. Ang ginawa ni Elijah, pinatungan niya, yung init ng katawan niya, pinasipat niya dun sa bata. The power of God. Then sabi dito, then Elijah cried out to the Lord, "Oh Lord, my God, why have you brought tragedy to this widow who has opened her home to me, causing her son to die?" So parang sinisita na rin ni Elijah, "Lord, bakit nangyari ito? Pinapunta mo ako dito. Nilang-open ang house, pinakain ako. Tapos nangyari pa, namatay yung anak, natatuloy siya." Alam mo, sometimes, nabubulit tayo, no? Pero sabi na, if you believe God, kailangan diretso lang, focus natin sa Panginoon. May situation tayo ngayon, pero God sa God of control. Kontrolado ng Panginoon lahat ng nasa kapaligiran natin. Kaya kung sino man dito, yung mga binaha, yung mga mahal sa buhay binaha, Lord, God is in control. Amen. Meron ditong ginawa ang Panginoon. Amen. So sabi niya dyan, the Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned, and he revived. So ano nangyari? Ibinalik ng Lord immediately. Amen. Pag ikaw ay sumigaw sa Lord, pag ikaw ay lumuhod, humingi ka at tinawag mo ang Panginoon, "Lord, bakit nangyari ito? Ibalik mo ang kanyang buhay." Sabi dito, the Lord heard Elijah's prayer, and the life of the child returned and revived. So, pakilakas natin. Then Elijah brought him down from the upper room and gave him to his mother. "Look," he said, "your son is alive." Imagine mo yun? Itinalik. Itinapos sandali. So, nakipag-one-on-one na si Elijah sa Lord. Hindi ako kailangan mapahiya dito. Yung pinadala mo ako dito, pinakain ako. So, narinig ni Elijah. Alam niyo ang Panginoon. Ano man nagsigaw sa kanya, naririnig yan. Kahit nasabihin mo, "Lord, kailangan ko ng pampondo right now." Magpapadala ang Lord. "Lord, kailangan ko bumili ng isang bagay. Para sa kaharian mo ito, ibibigay ko ito doon sa man of God." Alam mo, sometimes, maayos ang puso naman. No, that's sometimes. Ito ginagawa natin ito na maging maayos ang puso natin para sa pagbibigay natin. Pero sometimes, dumadating yung mga sitwasyon. Hold on to the Word. Hold on to the Word. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo. Kaya nung sumigaw si Elijah, "Bring back the life of the child." Right away, nabuhay ang bata. So, ang ginawa dito, then the woman told Elijah, "Now I know for sure that you are a man of God and that the Lord truly speaks through you." Yan ang perceiving the man of God. Kaya at this time, at this hour, niririnig ko ang miracle na mangyayari sa inyo from this time at this hour. Lahat na pinananampalatayaan yung malaki ay matatanggap nyo in Jesus' name. Amen. Mayroong purpose. Bakit kami pinadala dito ng Lord? Mayroong purpose. Bakit may mensahe kaming dala-dala? At yung mensahe na yun ay yung miracle. Amen. Ito yung maraming inaasahan. Yes. Maraming pinananampalataya ang malalaki. Lord, amen. Lord, inililis ko. Ito na ang time. This is the appointed time of God. Lord, you have sent us here
Both of us, Lord, you have sent us here. Amen. Now we release your word. And I declare right now, Yes, quick Lord. manifestations of your miracle Yes, to all the Goal Life City Church. In Jesus' Father. name. Amen. In Jesus' name. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Yes. Hallelujah. Sa ating point number 1, sabi dyan, understand that trustful obedience to the word of instruction is your miracle on the way. Sino kumuha nito? Amen. So alam niyo po ba, ito, according to verse 11 and 12, noong kausap ni Elijah, yung babae, parang hesitant pa itong babae, parang nag-i-struggle siya. Pero sabi nga dito, yung obedience natin, yung pagtitiwala mo, yung pagsunod mo sa man of God, pagsunod mo sa salita ng Diyos, yun ay yung iyong himala. Na ibig sabihin, nag-i-struggle ka man, sige na, sumunod ka sa sinasabi sa iyo ng man of God. Pag ikaw ay nagpa-counsel, sundin mo yung lahat ng sasabihin sa iyo ng man of God. Dahil yun na yung miracle mo. Kumbaga sa mga anak, nandyan na, nakabungad na. Nakabungad na ang bata, lalabas na. Sinabi ng doktor, ire, ayaw mo umire. Ayaw lumabas yung bata. So yung pag-obey natin, kahit na nag-i-struggle ka, obey! Obey the man of God. Obey the word of God. Hold on to the word. At makikita mo, yung miracle mo, nandiyan na sa harapan mo, bubulagain ka na. Amen! Amen!